fundamental component of mobile communication system. So, ito yung basic components, which is MS, ito yung tinatawag na yung mga cellphone natin, devices natin. So, International Mobile Station Equipment Identity or IMEI serves as unique identifier ng mga mobile phones, mobile devices natin. So, ito yung mga serial numbers from our devices. So, the MS also relies on subscriber identity module or SIM card. It stores information including international mobile subscriber identity, which is IMSI. So, yung serial number ng IMSI is different sa serial number ng devices. The IMSI helps identify subscribers and is associated with specific mobile country and network codes. So, each IMSI, meron siyang mga serial numbers which is included yung MCC, which is the country code, and MNC, which is the network code. So the MCC in Philippines is 515, while MNC is 02 and 03 represent Globe and Smart. So it's a Globe. The SIM card plays crucial role in securing communication by storing encryption keys. So, next slide. Base transceiver system or BTS is one of the essential parts of mobile networks. It consists of equipment like transceiver and receiver, composed of antennas, amplifiers, for wireless communication. So yan, may hinihingal ako. The BTS also handles digital signal processing to improve signal quality. And it acts as a link between the network and mobile devices, playing a crucial role in cell tower operations. The BTS enables communication by managing radio signals between network and your phone. So, what happens when you turn on your phone? These are the basic steps that phone takes while powering on. Pero mag-switch muna tayo sa layman's term. So, kasi medyo mahirap din maintindihan yung terminology na ginagamit nila. So, in layman's term, so ano nangyayari? So, when you power your phone, it initiates a series of steps that allows it to connect to cellular network. Imagine this process is turning on your radio station or wireless routers. So, ang step niya is searching for signal. So, when your phone turns on, it seeks signals from nearby cell towers. Like, parang siyang naghanap siya ng radio station. So, checking the connection. So, if signals are found, yung phone natin will send signal to connect to a nearby tower. Similar siya na parang nagko-connect siya sa Wi-Fi natin. And then yung phone natin, naggagather siya ng information ng tower natin. So, if a tower responds, your phone collects its name and location, similar to meeting a new Wi-Fi router parang yun. So take note natin na that mobile vulnerabilities and mobile attacks take advantage dito sa process na. So what is IMSI? IMSI stands for International Mobile Subscriber Identity. Kaya yung sinabi ko kanina. Siya yung unique na identifier ng bawat SIM card. Kumbaga serial number niya, unique talaga, wala siyang kapareho. Kapag nagkaroon ng kapareho siya, meaning there's another vulnerability rin na pwedeng ma-disclose lang. So SIM cards do not transmit your mobile phone number directly. Kumbaga, in reality, ang cell tower natin is hindi niya alam kung ano yung mobile number natin. Ang alam lang niya is IMSI natin. However, kaya na-derive yung mobile number is because meron silang database na hawak. Kaya gusto mo yung database. So, understanding IMSI catchers. So, IMSI catchers are specialized devices designed for locating and tracking mobile phones, often used in surveillance and monitoring scenarios. Ito yung mga equipment na ginagamit for law enforcement. So they function by intercepting the unique IMSI number associated with the SIM card, allowing them to identify individual mobile devices. IMSI catchers have the capability to simulate legitimate cell towers, effectively attracting nearby mobile devices to connect with them.
So, kumbaga parang nagsasimulate siya as regular na cell tower. And alam naman natin lahat na ang common vulnerabilities is ang cellphone natin is looking for signal. So authentication niyan is from cell tower lang. So hindi ni-authenticate ng mobile phone kung legit ba siya yung tower. Hindi, i-authenticate lang ng tower kung okay ba tong phone. So wala tayong authentication from mobile phone kung legit ba yung tower. So ganun ang function ng IMSI catchers. And most of all, ang interceptor, so sobrang mahal. Mahal siya yun sa mga market natin. Pero makagawa pa rin. Possible pa rin na makagawa. So ano yung mga types ng mga interceptors? So meron two common types of interceptors. Ito yung tinatawag na passive interceptors. So passive interceptors functions as silent observers. So hindi sila directly nag-interact sa communication, but rather nag-listen lang sila ng communication from cellphone papunta sa cell towers. And another type of interceptors, yung active interceptors. So ito yung pinaka type ng interceptor na nag-act as cell tower. So, ginagaya na niya yung cell towers. Difference nila, yung passive is hindi mo na kailangan gumawa ng cell tower kundi yung existing. Sorry. So, passive interceptors, so are surveillance devices that specialize in eavesdropping on wireless communication without actively engaging in communication. Gaya ng diniscuss ko kanina. So, wala siyang actually hindi siya ganun kadaling makakita. Kasi wala kang tinatransmit na signal, you're not even transmitting any signal papunta sa kahit saan, but rather you're just listening from MS to cell towers. Next natin. Active interceptors represent advanced surveillance devices that actively engage with cell phones and network setting and setting them apart from passive interceptors. These devices have the capability to mimic legitimate cell towers, effectively deceiving nearby cell phones into connecting to them, believing they are connecting to a legitimate network. Sorry. Kaya sabi ko, IMSI catchers or interceptors are very expensive. Pero syempre, diba? Hackers tayo, sabi nila, hacker. That means we are determined to figure things out, and we're curious, and we like to understand how things function. And we have the ability to create our solutions, and we want to educate people. Yan ang importansya. We want to educate people. Tumatawa ko. So yung mga tools na ginagamit natin, tools for mobile security, number one is USB modems. Kasi ang USB modems have capable of running 80 commands. So these modems are equipped with 80 commands enabling advanced control over their operations. They are valuable for various mobile security tasks. So sa 80 commands, hindi ko pa nakita. So Wireshark, dyan din yung powerful tool, syempre, pang-analyze. Siguro alam naman natin lahat yan. Nakikita natin, ginagamit yung Wireshark to analyze yung mga encrypted and unencrypted na packets na nababasa natin sa cell tower. Old phones, ito yung mga tinatawag ng mga Motorola's, kung familiar kayo sa mga old phones na yan. And even yung mga Nokia, mayroong mga monitor. So may mga functions yan dati na hindi natin alam, pero malaking bagay pagdating sa mga attackers. Software-defined radios, ito yung mga nakakabit sa atin. Yung kung napuntahan nyo yung boot ng cellular assault village, yung green siya na board. So yun yung mga tinatawag na SDR, software-defined radios. Example of SDR then is yung RF and Blade RF, and even yung mga RTL SDR. Although yung RTL SDR, hindi siya pwedeng mag-run as base station. So meron mga specific sila mga functions. Of course, yung mga script natin, yun yung personal na gawa na ng team. And yun yung nagra-run as functions. For example, nag-send tayo ng SMS. So, galing na yun sa mga script natin. So, ito yung sample. So,
nag-create ako ng mga script to check. For example, malalaman namin kung ano yung mga strongest cell towers. So, from there, ina-analyze na namin kung ano yung pwedeng magaya na cell tower. Kita namin kung sino yung pinakamalakas. And, for example, yung 80 CNET scan, ang output niya is nag-i-issue siya ng strongest cell towers. Kita niya lahat yan. Kung meron dito na network, lalabas din yun dito. So operators, nung time na naran to, there are only two operators, 51503 and 02. 515 corresponds with country, 03 is for smart, 02 is for blue. So, in Wireshark naman, Wireshark is used to view encrypted and unencrypted packets that were captured over the air. Ano yung mga informations na nakukuha natin sa Wireshark kapag nag-sniff tayo ng tower? Kita natin agad yung cell ID, kita din natin agad yung MCC, MNC, and LAC. Yung LAC, kung napapansin nyo, NCID, tinakpan ko to kasi andyan ma-derive yung location. Andyan ma-derive yung location and together with LAI. So, ito ang nakita ng Wireshark. Familiar tayo lahat sa Wireshark pagdating sa mga network packets. Pero hindi natin lang, powerful nga na ito yung Wireshark. So, kita rin niya yung detailed information from cell towers. So, fake BTS, fake cell towers. So, paano ba siya okay. So, yung fake BTS, often called as active interceptors. So fake BTS operates as mimicking a legitimate cell tower, nga nasasabi ko kanina. So paano siya gumagana? How fake BTS works? So, signal emissions, meaning nagsasend pa rin siya ng signal na parehong-pareho ng legitimate na cell towers. So once na mag-run ng active interceptors, meaning merong tendency na, for example, dito sa room, may tendency na mas malakas na siya sa legitimate cell towers. Ang cellphones natin are nag-aambang lang sila ng strongest signal kasi ganoon sila design. So, once na makita nila na merong malakas na signal, ang gagawin lang is connect lang talaga sa automatic. So, yun ang concept ng fake na cell towers. However, yung real cell towers naman, nag-i-emit siya ng signal. Ito yung mga components ng cell towers pala. Nag-i-emit siya ng signal and may mga information like kung ano yung cell ID nila or kung ano yung lock nila. Meron silang authentication. So, real cell towers verify the legitimacy of both mobile devices, subscriber, and network. This ensures secure and authorized connections. So, meron siyang encryption. So after a successful authentication process, real cell towers use encryption methods like A51, A52, or A53. Additional security features niya, real cell towers possess additional security features such as the ability to check if SIM card is registered. So meron tayong SIM registration sa ngayon. And for example sa Globe is hindi nila ina-allow ngayon yung mga URL. Kapag nag-text tayo, meron silang mga security na hindi pwedeng may URL, na-block agad nila yan. So yun yung mga capability ng real cell towers. Sa fake cell towers naman, so dito yung exciting part na sa fake cell towers, same ng concept ng real cell towers. So fake cell towers emit signals din, similar dun sa real cell towers. When it comes to authentication, unlike real cell towers, tinatanggal na namin yung encryption yan. So meaning, kahit na hindi namin alam yung security key mo, tatanggalin na lang namin. Kasi we're acting as cell towers na rin eh. We're acting as telco na rin. So pag sinabi namin, join ka dito, walang encryption doon. Walang magagawa yung phone, kundi mag-join talaga pati sa amin. So disable din yung mga additional security features namin.
wala kaming pakialam kung registered ko or hindi. Parang ganun yung mentality ng cell towers, ang fake cell towers. So kahit na unregistered yan, pasok ka pala, welcome pa rin dito. Kung wala kang load, bibigyan ka namin ng load. So ganun ang nangyari. So maganda yung fake cell towers para sa amin kasi nga, hindi kami nauubusan ng load. Kasi ang load natin connected lang yun dun sa telco eh. So walang piso-piso text dito talagang dire-diretso kami. Okay. So unlimited calls, unlimited na text. So tuwa-tuwa yung cellphone natin. Magjo-join talaga dito. So sa demo natin, running fake cell towers, test mo natin. Ayan pa. So, ngayon, nilaran natin yung sample na fixed cell towers natin, sa cell tower natin. And then, try natin kung makaka-connect tayo. Dito muna sa phone ko muna. Dahil lang. Bigla natin yung results. Kasi nagbubot pa siya. So, merong nag-connect na isang mobile phone. Ang ginawa natin is, nag-assign tayo ng number. Merong isang nag-connect na. So, merong nag-connect na dalawa. Kita na natin kung anong IMEI niya, kita rin natin kung ano yung IMSI niya. Don't worry kung halimbawa accidentally na makakunik kayo bigla dito, uburahin naman namin agad yan. Hindi namin i-store yan. So, since nga wala akong database ng mobile number, ginawa na lang namin, nag-assign na lang kami ng mobile number sa nag-assign na lang kami ng 5 digits sa mobile number. So, pag halimbawa, Pogi. Best friend ba yun? Best friend! Sorry, meron din nakalimutan kasi sobrang dami dalawa kasi yung open natin. So, nag-attempt tayo na mag-send sa user na to. Sino ba to? 285. 285. 31. Ang sender natin, sino ba? Bigyan niya yung pangalan. Best friend. Best friend. Best friend. Masyado ka mahaba. Bestie. Sorry. T. Yan. Ayan natin. Best friend.
friend. Kumusta ka na? Sino ba yung naka-receive dyan? Hindi ko rin kilala. Sino yan? Sa labas. Sasalap yun. Hiningaan ko na siya kasi tatlo lang nga lang pumapasok eh. Ay, ayan pala. Pala yun. So yun yung ano, so since na yung script kasi natin, gumawa na lang tayo ng script para mag-send lang ng SMS. Ang telco, may bayad dyan eh. Diba sir? Tama sir, may bayad dyan. So tayo, pwedeng allowed din tayo, pwedeng kahit anong number, kahit na halimbawa, malaman namin yung number ng mother mo, pwede namin sabihin, i-text namin na marireceive mo talaga. And at the same time, papasok siya sa conversation nyo na nasa inbox nyo. So, kahit alam mo yan, papasok pa siya. Balik tayo sa amin. Pwede pagkakita ng eleksyon yan eh. Nalilinig ang eleksyon. Pwede akong middleman dyan, bossing. Balik ko na tayo. So, yung sa fixed cell towers natin, ito yung example ng mga nakikita natin, gaya ng nakita natin sa actual na demo. IMEI, dito tinakpan na natin kasi for security, di ba? Takpan na natin. So, andyan yung IMSI, IMEI, and then IMSISDL, which is yung mobile number na in-assign natin. Kung napapansin nyo dito sa example, meron tayong ibang technique kasi dyan, kaya medyo nakuha yung number. Pero it doesn't mean meron tayong database. So, siguro, some other conference, i-discuss na namin. So bakit na-attract yung mga mobile numbers natin, ay yung mobile devices natin sa fixed cell towers natin? Oh, sorry. Sira yung mouse. So mobile phones connect to fixed cell fake towers because these fake towers manipulate critical network details, which is including RFCN. Fake towers mimic channels that seem superior to attract mobile devices. Mobile country code and mobile network code, so nakaset yan, so ginaya natin yung isang cell tower dito sa area and ginamit natin yung details na nakuha natin. So automated na lang siya, pero ang functions niya is nag-run siya and then inisa-isa na niya yung cell tower na involved, and then kung sino yung pinakamahina na cell tower, binuhay natin, ginaya natin. At the same time, akala ng cellphone natin is lumipat tayo ng ibang lugar. And then binato tayo doon sa pinakamahina na lumakas na. So parang lumapit ang lipat na lang tayo dito. So yun yung reason kaya attracted yung phone talaga. And syempre, yung cell identity, ginaya rin natin yan. And as well as yung LAC. So spoofing mobile number, ito yung attack na ginagawa na nare-receive natin minsan. Minsan nakaka-receive tayo from GCash. Tapos nakaka-receive tayo from Smart or Globe, nakaka-receive tayo ng kung ano-ano. So, gaya ng example natin kanina, so ito yung isang common na attack sa ngayon kapag merong device na fake base station. So, spoofing using alphanumeric sender, kagaya ng yung nakita natin kanina, hindi lang siya ordinary number yung ginagamit natin. Pero capable din siya na mag-send using alphanumeric. Kaya ginamit natin kanina is BEST. So walang magagawa yung cellphone kundi tanggapin lang niya yun. So ito na yung demo natin kanina, yung sa spoofing. So scammers using spoofing. So how do scammers employ this technique to deceive mobile users, diba? Dito yung nakita niyo example dito, GCash ang sinend. And ito, legitimate na message coming from GCash at biglang meron akong you have received 10,000 daw.
Which is, magugulat ka. Kasi kung wala kang understanding sa ganun, magugulat ka kasi naka-receive ka ng pera, sabi sa, na coming from Gcash. Tapos bigla may mag-message sa'yo, coming from this number, sabi niya, nagkamali o Roy, dali daw kay Roy Bato, ba't ito ginamit ko pa? This is Roy Bato, nagkamali po ako ng pasenda lang ulit ng Gcash. Something na ganun. So, pagkasunod yan, yung as in automated talaga yung 344 then 344 din. So, ito is fake din, pero sa regular na user, magugulat ka. Ngayon, kung hindi ka nag-check ng Gcash mo, pumasok pa talaga o hindi. Possible na maniwala ka. So, ibabalik mo ngayon yung sesend mo ng pera mo ngayon dito. Kasi naka-receive ka ng text. So, yun yung mga common na kung paano ginagamit ng mga scammers yung mga ganyang devices. So, yung real messages versus fake messages. So, real messages, ito yung message ng Shakey's. Sakto, ito rin yung regular na message nila. Biglang nag-send ako ng pizza time. Tapos biglang nag-send ulit ang Shakey's ng legitimate ulit. So, pasok pa rin siya doon sa conversation. Hindi siya create ng another thread sa inbox mo. Kasi ginayang-gaya yung name. So, yun yung other, yun yung makikita mo. Kapag bawang nag-send ka ng, naka-receive ka ng fake, hindi mo talaga malalaman kung fake siya. Siguro mag-jump muna tayo dito. So, interception, try natin mag-demo ng isa pa. Isang demo lang. So, i-run natin ulit yung ano natin. By the way, teka lang ha. Sa mga gustong mag-join, para at least maano nyo, pwede mamaya explain ko why 2G. So, kung gusto nyo mag-join, siguro pwede kayo mag-switch muna kung naka-prefer kayo ng 5G o LTE, mag-2G only muna kayo para makapasok kayo. Then I will explain kung bakit kailangan naka-2G. Mamaya matos ako pa yung mga transaction mo din. Sige, ano yan? Lubos, no? Meron ka ba dyan, bro? So yan, may pumapasok na. Hindi pasok. Ayan. Dami ah. Yung ma-intercept may preview na from Yondo. Wait, sorry. Wait lang ah. Wait lang ha. Sino to ba ito? Testing nyo ha. Pwede kailangan mo rin mag-text nga kayo sa yung mga naka-2G na. Text nga kayo. Text nyo nasa contact nyo. Shopee delivery po. Shopee, sino yung Shopee? Shopee TV, ito ako to. Kaya. Ayan. 747. Test root code. Sino yung test root code? So, ang nangyayari ngayon is, nagra-run siya, hindi alam ng mga tao dyan na connect. Alam lang nila kasi ginawa namin siyang 2G. Sabi namin 2G. So, explain ko mamaya. Ito. Sino? Merong nag-text dito ng, ang tinetext niya ay 0917. 0917. So, pwede namin gawin dyan. Dito tayo.
Sino yung nag-text ng Shopee? Sino yung nag-text ng Shopee? Ay, sir. Sir pala. So, subukan mo sa matawagan yung minessage mo ulit. So, ang nangyayari ngayon, since nababasa ko, di ba? Alam ko na kung sino yung tinetext niya. Ginawa ko, sinend ko yung number ko dun sa tinatawagan niya. So, pag sinagot ko siya, hello? So, naririnig ko na rin ngayon kung ano yung sasabihin talaga. So, kaya ko na mag-pretend na ako yung tinatawagan niya, ako yung tinetext niya. Kapag nag-reply ako sa kanya, marireceive pa rin niya. So, ganun ang work yung device natin. Stop ko muna, baka mamaya. Kailang ha? So, balik muna tayo sa ano natin. Sorry pala doon sa mga nagpupunta, hindi ko mag-present agad dun kasi yun nga, iniiwasan natin yung may mga mag-connect agad eh. So, okay na tayo dito. So, ano yung another attacks? Ito na yung mga tower sniffing. So, by running various Python scripts na ginawa namin, including yung mga automated scripts. So, nag-create ako ng Python script na nakikipag-interact din sa T-Sharp. So, para ma-automate namin yung process. Ang goal lang namin dyan is para makuha yung mga IMSI na nagano. Kasi once na mag-connect ka sa cell towers, hindi natin identified yung mobile number, pero identified natin yung mga IMSI. Halimbawa, itong cell tower na to, nakakonect tayo dito, and every second yan, parami ng parami yan. So, ganun karami yung cellphones. Ganun karami yung cellphones na nababasa namin. Yung mga number, siguro may database siguro na konti dito. Sana yan. The joke lang. Sa akin kasi yun. Device ko yun. And sinet ko na yung mobile number ko na magka-counter check siya sa IMSI na nakalagay. So, meron tayo ulit na demo na tower sniffing. Yan. Ayun, so right now, nagra-run na siya. Kung naka-follow kayo sa Cellular Assault Village, 2024, saktong New Year, parang meron kaming ginawang bate na Happy New Year. Naglabas kami ng screenshot na kung saan nabasa namin yung SMS ng phone namin. So, doon, ito, kasama siya sa sample ng tower sniffing. So right now, ang ginagawa ng script, kung nakikita yung discuss, medyo maliit lang, so sorry. Yung ginagawa ng script is, nag-gather siya ngayon kung sino yung mga nag-i-issue ng command na immediate assignment. So when you say immediate assignment, merong phone na nag-text or nag-attempt na tumawag, or merong phone lang na nagkakaroon ng paging response. When you say paging response, ang paging response is nag-i-interact lang yung from cell tower to mobile phone. So, chine-check niya kung buhay pa ba itong cellphone, buhay pa ba itong number na to. Na-identify rin natin yung kung ano yung encryption na ginagamit niya. At the same time, siyempre, ang purpose natin, isinesave natin sa isang file. Unfortunately, ang plano kasi dito is i-decrypt siya automatically.
unfortunately nga, yung server namin right now is nagkakaroon ng problema. Yung server namin, meron 3 GPU and meron siyang 4 terabyte na rainbow tables. So, ang i-attempt niya is to decrypt yung lahat ng conversation. So, ano yung mga packets na nakikita namin? Yes, sir. Plug mo natin yung Wireshark. Wala ka nagahangin. So kumuha tayo ng isang sample na burst file, yung nakita natin sa folder habang nagra-run ngayon. So itong burst file na to, sinave natin from sniffing ng cell tower. So pag tinry natin i-decode tong file, ito lalabas sa Wireshark. So nakita natin na merong nakita natin kung ano yung mga information na nakuha natin. Dito hindi nakalagay kung ano yung network, pero kita natin yung RCN. Ito yung sinasabi ko kanina, merong paging response, merong nangyayaring interaction between cell phone and cell tower. And dito nakalabas din kung ano yung Team C. So when you say Team C, meron tayo kasi Team C, kaya sinasabi ko kanina serial number ng SIM card. And ang Team C is temporary na IMSI. Temporary IMSI na laging papalit-palit yan, which is added security ng telco na kailangan magpalit-palit siya para maiwas sa intercept. Okay. Fine. Iwas intercept pala eh. Joke lang. Sabihin na natin. And nasa na, meron din ciphering mode command. So ciphering mode command, i-discuss ko to later. Itong ciphering mode command, makikita natin kung ano encryption na ginamit niya. So sa case na to, ang encryption na ginamit niya is A51. So alam natin yan kahit sa mga telco na yung A51 is encryption na ginagamit for 2G. So kaya sinabi natin kanina yung A51, A52, and A53. So ang pinaka-secure na encryption nila right now is A53. So, i-clear lang muna natin. Sorry. Ito, balikan natin ito kanina. So kung kanina nakita nyo, nung New Year, naglabas kami ng post na kung saan nabasa namin yung message, and kahit pa paano naging viral siya. And actually na-pick up din siya ng ibang telco, na-pick up din siya actually even sa Rodel, DICT, diba na-pick up din siya ng DICT. And doon napakita kung gaano kabilis i-decrypt ang encryption ng A51. After releasing
nung picture, 4 days after i-release yun, nagulat kami, lahat naging A53 na. So, hindi namin alam kung dahil sa amin, pero happy kami kasi na-secure. So, yun ang goal natin. So, balik tayo ulit sa decryption natin. So, nag-ahang yung ano ko eh. So, etong So, yung generate na keystreams natin, ito yung mga, siguro hindi na ako mag-dig ng deeper kung bakit 001 to 001 something. So, etong keystreams na generate namin, yan yung unencrypted packets na isa-send sa tracker natin para ma-recover natin yung key. Then, yun lang, unfortunately, yung server natin is hindi siya nagra-run ngayon dahil nahirapan yung connection. Pero meron tayong copy ng key na nandito. Yun din yung ibabato ng server natin. So ito yung sample na nakuha from our server after namin ibato to sa tracker natin. So since na kanina hindi natin ginamit yung key, nakita lang natin kung ano yung encryption na ginamit. So ngayon try natin na i-decode ulit yung data. Then gagamitin natin tong key. And makikita natin kung ano yung difference na ilalabas na sa Wireshark. Napapansin nyo na marami na siyang data. Ibig sabihin kasi tama na yung key na ginamit natin eh. So itong key na to, nakuha to 20 seconds lang. So 4 terabytes na rainbow table, and nakuha natin yung key. So after, kung gagamitin pa rin niya yung kung every time na mag-text na siya, since alam na natin yung key, nababasa na natin lahat ng messages niya. So dyan lumalabas yung paano namin kuhanin yung OTP. Pero sa sample again, for example, gamitin namin yung number sa Facebook, and then try namin kung makaka-receive kami ng OTP coming from Facebook. So binabantayan agad namin yung device namin after namin mag-issue ng forgot password sa Facebook. So pag nag-text yung OTP, nababasa na namin. So since na ito na yung naging output, tama na yung key natin, yung isa sa data isa sa packet na makikita mo dyan is itong SMS deliver, kung kanino galing yung number, which is 8080, and then yung data. So yan yung text na, so ibig sabihin tama yung key namin. So lalabas siya sa Wireshark as long as na-break mo yung encryption, which kayang i-break within 20 seconds lang talaga. Yun yung in-assure namin. Kasi nung una namin tinadevelop yan, nabe-break namin yung encryption for minsan 5 hours, minsan 12 hours talaga. So pinalakas na namin hanggang sa na-reach na namin yung 20 seconds. 20 seconds is almost real time na talaga. So imagine nyo lahat ng tumatakbo po dito. Lahat ng tumatakbo dito, binibreak namin yung encryption. Siguro, hopefully, by next year, ang i-discuss namin is how to downgrade from A53 papunta sa A51. Kasi this is secured na. So right now, hindi siya gagana, pero hopefully, makakuha namin yung A53 to A51. So balik tayo sa natin. So yung captured packets natin consists of system information type 5, paging response, and CM service request. So sa CM service request, yan yung nagte-text yung equipment, and immediate assignment, yan yung nakaka-receive siya ng commands or something na lahat ng initial ng from cell tower papunta sa mobile device. So going deeper, ito na yung nauna natin yung demonstration nito. Last year, kasi hindi tayo nag-break ng encryption last year. So ngayon,
nagkaroon tayo ng chance na makita paano i-break, although yun nga, magkaroon tayo ng problem sa connection from server. So, yung retrieving ng encryption key, ito yung output ng cracking server natin dapat. So, yung file na binato natin papunta sa telnet, ito yung mga responses, and meron tayong nakitang potential key. From potential key, kukunin natin yung KC, which is kung ito na yung output na ginamit natin sa Wireshark. Yung sinasabi ko kanina na sinend namin na nag-viral kahit konti, ito po yun. Dito na ako sa babahan. So, hindi naman namin expect na kakalat siya ng ganun. Fortunate naman na at least na secure. Hindi namin ino-ako na dahil doon na secure siya. Pero after 4 days talagang natuwa naman kami dahil A53. Although ang hindi mga natuwa is yung mga nagbebenta ng commercial na interceptors. Kasi even ako na-approach nila na paano ba yung meron ka namang alam ko paano ibaba yung A53 to A51. Sabi ko wala po sir. So affected lahat ng interceptor na pinenta. Ang laki ng pera ng gastos nila. Nagreklamo sila sa Israel, sa mga manufacturer. Bakit wala ng interceptor na gumagana is? Inisip namin baka dahil doon sa A53 to A51. Ay, A51 to A53. Nag-guilty ako ng konti. Pero happy na rin kahit paano kasi, diba? At least na-inform din yung public. So, bakit 2G? Kasi ang 2G lang yung capable na makapag-intercept. Siya lang yung capable na makagawa yung ganito. So, ibig sabihin, diba, noong vulnerability na talaga yun, na ang 2G is talagang vulnerable siya sa pagdating sa interception. So, lack of mutual authentication din. Kaya discuss ko kanina na hindi niya in-authenticate yung mga cell tower. So, ang A51 is talagang crackable siya. So, question yan is, naka 4G naman ako eh. Gaya ng sabi ko kanina, yung mga gustong mag-test is mag 2G sila. Naka 4G naman ako, naka 3G ako. And yung naka LT ako, so hindi na ako vulnerable. Diba? Pero meron kasing attack pa rin dyan. Although hindi na, so unang attack is generating noise, ito yung tinatawag na jamming. I-jam natin yung lahat ng 4G, lahat ng 3G. So ang mangyayari is, siyempre yung phone natin is, mapupunta siya automatic sa 2G. Kasi ganun siya design, kahit na yung mga phones natin yun, even newer phones talaga, design siya na magpunta siya sa 2G. Kasi kailangan niya ng signal. Unless sinet mo siya sa options mo ng phone mo na 2G, walang 4G only or something na gano'n. So, pero ang catch nun is pag nasa province ka, wala ka talaga signal. Ang second attack sa 4G, 3G LTE is downgrade attack. Ito yung ginagamit naming attack kapag gusto namin i-test. So, ang mangyari, we are broadcasting signal using LTE and then informing the area na walang 4G dito, walang 5G dito. So, ang mobile devices natin, pag na-receive niya yung ganong command, ang mangyayari sa kanya, walang palang 5G dito, walang 4G dito. Sa kami magko-connect. Doon ko mag-connect sa interceptor namin. So, yung cellphone, okay, magko-connect talaga siya. So, yun yung pinaka-vulnerable din pagdating sa 4G, 5G LTE. Kung nakaka-receive kayo ng mga SMS blaster o mga nagpa-blast, naka 4G kayo, yun yung ginagamit. So, demo lang downgrade. Yun, hindi namin magagawa ngayon kasi yung downgrader namin ngayon is design hanggang 200 meters. So ayaw namin i-risk yung gano'n kasi may amplifier. And kapag niran natin yan, lahat ng 4G, lahat ng 5G, ng buong talbista, baka mapunta sa natin. So, yun. And siyempre, yung demonstration namin is as much as possible up to 2 meters lang. 2 meters na lang yan or 3 meters na yan. Pero may naka-receive pa rin yung iba dito. Ang gusto lang namin medyo malapit lang dito. So, hindi namin ma-present ngayon itong downgrade namin kasi hindi pa namin naayos.
So how can we protect ourselves? So yun, common lang na yun, be cautious then when it comes to clicking on links, downloading files from sources that are unverified. So tama yung actions ng coming from telcos na yung mga links is wag natin i-click syempre. Tapos configure natin yung network settings natin kung gusto niyo talagang hindi matamaan ng ganun. And we should set to 4G only or 5G. So yun, since we are honored naman to have Globe Telecom as our major sponsor, please join me in welcoming muna yung Globe para makapagsalamat sa atin. Thank you, Sir Henry, Sir Dennis. Thank you sa Rompon organization and sa community for having us and giving us an opportunity to quickly be here to present our side. So, siguro very quick lang yung sa amin pala. So, quick introduction. So, we're from Globe SOC team. So, we're the security operations. So, pag yun yung mga threats and response, so it's our team handling. So, next slide, please. So, syempre yung na-present ni Sir Henry, thank you din sa very insightful and helpful sa amin to understand the attack scenarios sa telco. So, right now, our controls and responses very reactive. So, makita naman natin ang tindi ng attack. So, parang kahit sino right now is very prone to that, regardless kung Globe siya or Smart. Because yung attack happens off-band and are latched to the device itself. So, ngayon yung response sa amin is very reactive pa, tapos, and it goes through the network, and like nabanggit ni Sir Henry, yung automated SMS blocking naman ng mga URLs, so that's one control. So maybe that's why nag-escalate na din yung attack to a fake BTS na attack. So, and reactive din, nag-ano din kami, so we hear yung mga customers din, mga na-victimize. So, pag kami mismo naririnig namin yung mga complaints ng mga customer, yung mga na-victimize, magkano yung mga amount na nawala sa kanila. So, yung blocking of malicious URL, so very reactive pa siya. So, once merong attack na gano'n, na report, binablock namin yung access using Globe data. For example, Globe data or Globe broadband. So, meron din kami noong mga sender ID whitelisting. So, we whitelist, kumbaga, si Globe, ito lang yung allowed na mag-send ng Globe, or yung GCash, ito lang yung allowed mag-send ng GCash. So, may ganun types of controls din kami na bypass din actually nung fake BTS natin. Then, syempre right now, yung technical controls like nabigay ni Sir Henry, medyo we're working towards it. And right now, we're trying to do some awareness campaigns na lang din to help educate yung mga customers on how to properly determine yung mga phishing sites. So, nasa end user din talaga. And nasa amin din yung pagtulong sa mga customers namin sa inyo to help and detect din yung mga types of attacks. So, may mga SMS advisory, so very yung strong din yung aming media campaign. Next slide. So, very quick lang ito yung Stop Spam portal. So, we're sabi nga namin, we're all in this together. Kasi hindi namin, para makita namin and easier to reach yung mga tao, naglabas kami ng portal para lahat makapag-report sa amin ng mga ganyan types of attacks, of scam or SMS and voice. So kaya may ganyan portal para mas madali. And our team are really monitoring yung reports here. So we act on the reported scams. So, very timely din kasi lately or a few days before, may mga attack din actually
Big Vites in selected areas. So right now we're blocking reactively. So that's all sa amin, and thank you once again for having me. Maraming salamat po. Sana next year magkaroon kami ng panibagong attacks na ipapakita. And ang plan namin is automated zero-click na malware. Hopefully magawa rin namin. So, yun. See you po. And thank you po. Bago kayo lumabas, no? We'd like also to thank our sponsor, Yondu. And maybe earlier you were given a number. Meron tayong isang gift from Yondu. So, Marga, check nyo na yung na ano na. So I'll just call the number, no? Kung hindi yung number sa paper, no? Then you'll get the price. 17 ka agad. 5, 6, 5, 6. 5, 8, 8. Sino number 15? Ayun! Number 15? Yun, uy! May I have your name, sir? NCC Group, okay. Let me check your number. It's not that I don't trust you. 58. Congratulations. Round of applause. Yung mga leather, di ba? Okay na po. Maraming salamat po. Thanks, sir. Thank you.